Ang problema ni customer, 3 buwan pa lang na ibababa itong transmission niya. Tapos ngayon, hirap na daw siyang humatak. Bukod dun, mataas na yung bitaw niya sa clutch pedal bago pa ito umandar. At pag inapakan niya naman daw yung clutch pedal, matigas pa. Tao mo siya mataas? Ay, mataas na yan. Ayaw pa umandar? Sige nga. Oh, sige. Okay. Sige. Neutral, tapos handbrake. Baba ka na. Pinababa ko si customer dahil nga sa ako naman yung mag-check. Actually mga boss, ilang beses daw ibinakjab ito. Kaya lang, ganun pa rin daw. Kaso, sabi ko sa driver, ituro ko na lang kung paano gagawin. Ito ang sagot niya. Nakay sa motor mo yun. Ayun ang sagot ng driver mga boss, kaya mapipilitan akong gawin ito. Pero kinabukasan ko na ito gagawin. May isa pa kasing problema ito mga boss. Kung mapapansin nyo, maingay itong transmission niya. Pero pag inapakan ko yung clutch pedal, tatahimik yan. Pakinggan nyo. O diba mga boss, tumahimik siya. Pag ganyan mga boss, nakatukod ang pusrad niya. Wala mo naka-play-play oh. Ramdam ko pag nakarekta na ako, nung sakalang takbo. Sabi ko nga sa driver mga boss, talagang sakalang magiging takbo nito dahil nga sa itong clutch pedal niya, halos wala siyang play. Pero bilib din ako dito sa driver mga boss. Biro mo na tiis niya yung ganyang katigas na clutch pedal. Tapos yung transmission nito mga boss, di ba maingay pa? Sabi ko nga sa driver, pwedeng maibalik ko yung hatak nito, pati yung lambot ng clutch pedal. Pero yung ingay ng transmission, hindi ako siguradong mawawala. Unless na yung release bearing at yung pressure plate, hindi siya nagkaroon ng damage. Sa diagnose ko dito mga boss, simple lang naman yung problema eh. Pwedeng dito sa clutch master assembly o kaya naman dito sa push rod niya. Kaya lang may problema mga boss. Siguro kaka-adjust dito sa push rod, itong nut na naglalak dito sa push rod, nabilog na yan mga boss, kumbaga wala na siyang kanto, kaya hindi ko na siya maluwagan. Kaya ang diskarte ko dito mga boss, tatanggalin ko na lang itong clutch master assembly ni customer. Isa pa, para ma-check up ko na rin yan. Sa pagtanggal ng clutch master assembly nito mga boss, unahin kong tanggalin itong clip niya dito sa clevis pin ng clutch pedal. Ayan mga boss, yung clip natanggal ko na. Isunod ko naman sa tatanggalin dyan mga boss, itong clevis pin ng clutch pedal. Hugutin nyo lang yan mga boss. Ayan o, ayan. Tapos, pwesto ka ngayon dito sa harapan ng dashboard mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, may tinungkabakong plastic dyan. Tapos, pasukan mo yan ng extension na meron siyang socket wrench sa number 12 para matanggal mo yung nut dito sa clutch master assembly. Ayan mga boss, yung nut na number 12, natanggal ko na. At dahil sa dalawa yung nut na nakalagay dito sa clutch master assembly mga boss, meron pa akong isang nut na tatanggalin dyan. Ayun mga boss, kung makikita nyo, tinatanggal ko na rin. Ilipat ko itong camera mga boss para makita nyo itong pagluwag ko ng nut dito sa clutch master assembly. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nalaglag na yung nut na number 12 mga boss. Pero nadampot ko na yan. Ayan na mga boss. Tapos punta ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer para matanggal ko yung fitting dito sa clutch master assembly ni customer. Ayan mga boss, gumamit ako dyan ng open wrench sa number 10. Kailangan may disengage yung itong fluid line niya nakakabit dito sa clutch master cylinder. Tapos gumamit kayo ng long nose para yung clamp dito sa fluid hose matanggal siya sa pagkakaipit at itong fluid hose mabunot nyo naman yan dito sa clutch master cylinder. At dahil sa natanggal ko na itong fluid hose, pwede mo na ngayon tanggalin itong clutch master cylinder mo. Sumabit kasi yung push rod mga boss, kaya medyo tumagal ng kaunti. Ayan, natanggal ko na itong clutch master cylinder. At dahil nga sa luluwagan ko itong nut dito sa push rod, gagamit ako dyan ng number 12 na open wrench. Tapos ang pangontra ko naman number 14 na open wrench. Ayan mga boss, kaya kung makikita nyo, dalawang tools yung ginamit ko dyan. Medyo nakaposisyon ako dyan mga boss, kaya subukan ko kung kakayaning maluwagan itong nut na number 12. Kaya lang akala mo naka-welding itong nut eh. Grabe mga boss, talagang ang kapit nitong nut. Hindi ko alam kung paano nila hinigpitan yan. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, kumuha ako ng vice grip. Iipiting ko itong lock nut niya dito sa push rod. Ayun nga yung number 12 na nut. Tapos pag naipit ko yan, tsaka ako ngayon gagamitin itong pangontra ko na number 14 para maluwagan ko na yung nut. Ayan mga boss, kung makikita nyo, bibirahin ko na yan para siguradong maluwagan ko na. Kaya lang mga boss, kung makikita nyo, matigas talaga siya. Grabe yung kapit nitong nut. Akalain mo yun, hindi kinaya ng open wrench, hindi rin kinaya ng vice grip. Ewan ko lang kung tatagal siya rito. Gagamitan ko yan ng sinsel. Pag hindi pa naman bumigay yan mga boss, ewan ko na lang. Ito pa naman clutch master cylinder niya mga boss. Yung ganyang klase, walang repair kit yan eh. Pag bibili ka yan, lagi assembly.
Ayan na mga boss, mukhang kumalog na itong nut na number 12. Kaya gagawin ko dyan, gamitan ko na yan ng open wrench para maluwagan ko. Bumitaw na siya, ayan o. Kita nyo, naluluwagan ko na. At dahil nga sa maluwag na yan, tanggalin ko na itong clevis niya. Ayan mga boss, tanggal ko na. Tapos itong nut na number 12 na naglalak dito sa push rod, tatanggalin ko na yan mga boss para mapalitan ko na yan ng panibagong lock nut para dito sa push rod. Ayan na mga boss, kung makita nyo, inilagay ko na itong bagong lock nut niya. Tapos, ilagay ko na rin itong clevis. Ipakapit ko na yan dito sa push rod niya. At dahil sa okay naman itong clutch master cylinder ni customer, dahil nga nang pinamp ko yan, okay naman siya mga boss, walang problema dito sa repair kit niya sa loob. Pag binalik nyo naman itong clutch master cylinder mga boss, same procedure lang. Kung ano yung itsura niya nung tinanggal nyo, ganun nyo rin siya ibabalik. Basta unahin yung ilagay dyan yung fitting niya, yung fluid line ibig kong sabihin. Pag naipakapit nyo na yan sa trig niya, pwede mo na ngayon gamitan yan ng open wrench mo para higpitan. Tapos, pwede mo nang isunod sa ilalagay itong fluid hose mo dito sa clutch master cylinder. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalagay nyo ng clamp niyan mga boss para hindi siya magkaroon ng leak. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakalagay mo ng clamp, balik ka ulit dito sa loob ng sasakyan mo. Isentro mo na ngayon dito sa clutch pedal mo yung clevis nitong clutch master cylinder mo. Yung clevis mga boss, nakaduktong yan dito sa push rod ng clutch master cylinder. Pag na-shoot mo na yan sa clutch pedal, pwede mo nang isunod sa ilalagay itong pin at itong clip niya. Ayan mga boss, ganyan ang itsura niya no. Pag nailagay nyo ito sa clutch pedal, ganyan, di ba? Kasi hindi nyo makikita mamaya nasa likodan itong clip niya mga boss Itusok mo lang itong pin dito sa clutch pedal mo kasama yung clevis nitong push rod. Yan mga boss, makikita nyo na isalpak ko na siya. Pwede ko na ngayon ilagay itong clip na maglalak dito sa pin ng clutch pedal. Importante kasi itong clip dito sa pin ng clutch pedal mga boss. Yan kasi yung maglalak para itong pin hindi siya mahugot. Pag okay na mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong nut dito sa clutch master cylinder mo. Kabilaan nga pala mga boss yung nut na lalagyan nyo. Bali dalawa yan. Siguraduhin nyo lang gamit yung socket wrench nyo na number 12 na maayos yung pagkakahigpit nyo sa dalawang nut dito sa clutch master cylinder. At kung sa palagay nyo na okay na yung pagkakahigpit nyo sa dalawang nut dito sa clutch master cylinder, balik ka ulit dito sa harapan ng sasakyan mo dahil nga sa yung fitting dyan mga boss dito sa master cylinder mo, ipainal mo na ngayon yung higpit gamit itong open wrench mo na number 10. Ayan mga boss, nakita nyo, mahigpit na siya. Tapos, balik ulit ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para ipump ko naman yung clutch pedal nyan. At makita nyo na rin na lumambot na itong clutch pedal ni customer. Itulak ko yan mga boss, diba? Okay na siya, kahit mabilis diba? Malambot na. Kaya pag nagcambio mamaya si customer tapos binitawan niya itong clutch pedal, nako, matutuwa na siya dyan, syempre naman. Siya na tumesting ngayon mga boss, tinetesting niya yan Hindi siya makapasok sa loob kasi yung camera ko nandyan Kaya sabi ko, iwasan niya na lang, diba? Lambot na. At para mas matuwa pa si customer mga boss, meron pa akong isang gagawin dyan. Ia-adjust ko pa yan ng kaunti gamit itong open wrench na number 12. Yung lock nut nyan dito sa push rod, luluwagan ko. Pag maluwag na, kita nyo, kinamay ko na para ilarga ko palalo. Tapos gamit ako ng plier mga boss para paiksiin ko palalo itong push rod niya. Before kasi mga boss, nung nakababa kanina yan, in-adjust ko na yan Ito na yung pangalawang pag-adjust ko. Halos konti na lang yung thread na natira dyan Kaya ang mangyayari dyan mga boss, lalong lalambot itong clutch pedal. O ilak ko na ngayon yung nut mga boss gamit itong open wrench na number 12. Dahil okay na yan, i-atras ko muna itong camera para madiin ko ulit itong clutch pedal ni customer. Kung makikita nyo, mas malambot na ngayon yan diba? Nakita nyo yung kamay ko, hindi siya nanggigigil mas malambot na yan. Sa ganyang sitwasyon mga boss, pwedeng mawala yung ingay ng transmission. Dahil nga sa before ko in-adjust yan, tukod yung push rod niya dito sa primary piston ng clutch. Kaya possible yung push rod naman ng secondary clutch, nakatukod naman yun sa fork at apektado doon yung release bearing. Kaya kung walang damage yung release bearing, possible mawala yung ingay sa transmission. Ipasubo ko na ito kay customer. Sige. Okay, cambio mo atras. Kunting bitaw. Ano? Ayos na? Kapiraso lang Ha? Kapiraso lang? Yung hinahanap kong clutch. Ano? Yung hinahanap ko, yung Konting bitaw lang? Lamba.
Kailan binaba transmission yan? Ha? Kailan binaba? Siguro mga 3 buwan. Hindi mo lang inayos yung pag-adjust. Bakit? Okay na, konting bitaw lang. Before kasi mga boss, pag in-start itong makina, maingay yung transmission. Rinig mo, pag tinataka mo yung clutch pedal, tumatahimik. Pero ngayon, okay na siya mga boss. Papak. Okay oh. Parang kumihi. Oo, wala nang ingay ng clutch. Di ba? Nakatukod kasi, di ba sabi na kwento ko sa'yo, nakatukod yung release bearing sa pressure plate kaya ang ingay. Oo, wala na. Tingnan mo kapang. Oo, tamo. Wala na siyang ingay. Papakamulit. Wala na. Hindi lang maganda yung pagkaka-adjust. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Teka. Okay na ba yan? Okay na clutch? Okay na ha? Okay na? Sige. Basta okay na, walang problema.